Hello, hello. Pag-usapan natin ang nangyayari sa ating mundo. At pag-usapan rin natin dito sa loob ng ating bansa kung ano ang gagawin natin. Filipino Guerrilla Forces ang tanging isa sa solusyon na para hindi tayo mataranta. Kung bago ka sa channel na ito, please subscribe and like and share. Para makatulong tayo sa ating kasamahang Filipino Guerrilla Forces. Ang tanging solusyon na magkaroon tayo ng communication kung sakaling magkaroon ng ma-involve tayo sa gera. Pero bago ang lahat niyan ay pakinggan natin ang opinion ng aking dating boss. At mayroong open letter na dumating sa kanya. Okay, pakinggan natin. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni KP Chu, open letter kay Pangulong Marcos Jr. Tungkol ito sa posibilidad na pag lumala ang giyera sa Iran, Israel, US, ang Iran, inaatake niya na ang mga bansa na may US bases. Baka dumating ang panahon, dahil may US bases tayo dito, yung EDCA sites, baka atakihin din, paulanan din tayo ng Iran ng mga missiles nila. Anong mangyari sa atin? Nakahanda ba ang gobyernong ito para saluin ang mga missiles, kagaya ng Qatar? Okay? So, sa Qatar, pinaulanan ng Iran ng missiles, kaya lang, nakahanda ang Qatar. Maganda yung technology nila. Mayroong Patriot, may kung ano yung mga air defense system nila. Halos walang nakalusot na missiles. So, ligtas sila. Paano tayo? May missiles ng US sa Pilipinas, yung Typhoon. Nandito ang EDCA sites. Kung lumala ang gera, anong mangyayari sa atin? So, ito yung sulat ni Kipicho. Dear President Marcos, inaatake na ng Iran ang mga bansa na may US bases. They have started with Qatar in the Middle East. Aside from Japan and Korea and US territory Guam, rich countries who are at least able to defend themselves if it comes to that. Only the Philippines has permanent major US bases in East and Southeast Asia. Ilan? 9 EDCA sites. 9 US bases meron tayo. Ang tanong, meron ba tayong kakayahan to defend ourselves? Yun, ang tanong. Iran has just attacked the US base in Qatar with missiles, and there are stories circulating that Iran might attack all US bases to retaliate against US military action. I think kung pwede lang naman, it's time our country openly declares we are neutral and mag-initiate na tayo to dismantle or close or remove the US bases. Please ask the Department of Foreign Affairs, but as far as historical precedents nagawa ni PRRD to unilaterally terminate via notice the BFA in 2020. All you need to do is suspend EDCA implementation via executive order. It won't immediately remove bases, but it sends a strong message to the world. We can issue a formal notice to the US initiating the termination countdown. In 180 days, wala na. Sana in 180 days, buhay pa ang world. We can have the Senate fast-track a resolution of non-support. We can also, if hindi tayo tuta, yun ang problema. Kung tuta, wala, tuloy lang ang likaya. Declare to the world that the Philippines is pursuing an independent, non-aligned foreign policy, and that hosting foreign bases puts Filipinos at risk. We can use this to justify
base withdrawal without being hostile to the US. Sir, executive suspension takes effect within 24 hours. Diplomatic notice to terminate BFA within 180 days. Senate resolution 1 week. An executive memorandum will not dissolve the bases ASAP, but at least alam nila where we stand. It will stop any construction, base use, and rotation ASAP. Senate resolution will also send signal to the world that the Filipino public does not support the US bases so that we should not be targeted. Mas urgent ito kaysa yung impeachment kasi patay na tayo lahat pag di nyo ito ayusin habang may time. Bilisan nyo na marami pa kaming pangarap sa buhay. Okay? So, in fairness, napakaganda naman itong vision na ito, yung nakikita ni Crescent na posibleng mangyari. But I doubt kung makaabot ito sa Pangulong Marcos o sa kanyang mga security advisors. Suntok sa buwan ito. Sa nakikita ko habang nandyan ang Pangulo, hindi niya gagawin itong sinasabi ni Crescent. Kaya magdasal na lang po tayo. The alloy slingshot with integrated red laser. Okay, so ano masabi nyo? Panginoon, are you ready for the second coming of Christ? Mga kaibigan, ang bansang Pilipinas ay mayroong mga 8 ka-site. Okay lang sana kung missiles lang ipadala sa atin, pero marami ring mabibiktimang Pilipino. Wag lang yung nuclear bomb kasi wala na tayong pagtataguan. Kung hindi sa ilalim na lang ng tubig tayo tatago, paano tayo mabubuhay kung nasa ilalim ng tubig? Oxygen. So sa loob ng kuweba, sara ang kuweba, ang problema oxygen rin, kulang rin tayo. So, manalangin na lang tayo paano tayo mailigtas. Pero itong ating administration o si Pangulong Marcos, hindi ko malaman kung anong iniisip ng taong ito Iniisip ba tayo? O iniisip niya ang politika? Or galit lang tayo kaya hindi natin nakikita? Alin ba ang totoo dito? Please comment, yung comment, yung neutral na isip, Hindi, katulad ko kasi, wala na akong makita kasi na matino na pag-iisip ng Pangulong Marcos. I'm sorry. Dahil kapanalig kita noon, magkapanalig tayo noon. Nakikipagpatayan kami para lang manalo ka. Pero anong ginawa mo? Pinagluloko mo kami. Although sabihin natin na hindi ikaw. Ay niya si Secretary Lagdamio, kausap ko. Isang pa'y nagkatiniwalaan mo na isa rin ng gulo sa Mindanao. Na lahat ng